mahirap ang Mindanao? Mahirap dahil sa giyera. SBS. 6 billion stories and counting. Si Mohalidin Suga, isang bangsamorong nakabase sa Cotabato. Siya ay nagtatrabaho para sa isang non-government organization, ang United Youth for Peace and Development Incorporated o UNIPAD. Ito ang kanyang kwento. Mindanao Action for Peace and Development. Ano ang papel na ginagampanan nito sa gitna ng mga nagaganap na kaguluhan sa Mindanao? Malaki ang papel na ginagampanan ng proyektong ito sa pagkikipagtulungan ng United Youth for Peace and Development na pinopondohan ng European Commission through sa Action Contra la Fame or Actions Against Hunger. Isa itong international NGO na kung saan nakikipag-partner siya sa mga lokal na non-government organization sa Mindanao para ma-implement ang mga proyekto para sa mga conflict-affected areas sa Mindanao. Ano-anong mga proyekto kayo nakatutok? O saan-saang segmento o lugar ng Mindanao kayo nakatutok? Ang proyektong ito ay sa tatlong provinces, Lanao del Sur, North Cotabato, and Maguindanao. Bali, sa kabuuan, ang proyektong ito ay sumasakop sa 12 barangays ng nasabing mga probinsya. Ano naman yung layunin ng proyekto? Ang proyektong ito ay may tatlong component. Unang-una, yung research on indigenous conflict management and resolution and peace building. Pangalawa, yung livelihood assistance. And then, pangatlo, yung water and sanitation. Yung research on indigenous conflict management and peace building ay layunin nitong makabuo ng isang libro na kung saan hina-highlight dito yung mga conflict management and resolution na sa simula't simula pa ay ginagawa na ng mga matatanda ng ating mga ninuno upang maging parang model siya sa ibang mga barangays kung saan para magaya din nila, parang success stories na rin. Sa-cite tayo ng example, yung hindi pagkakaunawaan sa isang komunidad ng dalawang individual dahil lang sa lupa. Yun yung mga example. So, kung halimbawa, ang dalawang ito ay nagkakaroon ng barilan, so kailangan yung lokal na pamahalaan, halimbawa sa barangay level, kailangan niyang isolve yung problema na yun para hindi na lumaki at hindi na siya lalawak dahil ang magiging resulta nun ay rido or clan feud. Sino-sino yung mga namamahala dito sa conflict resolution? Kung kaya pa sa barangay, kinakaya nila tulad ng mga barangay captain, yung mga council, ay yung iba naman nagtatalaga ng mga council of elders. Layunin nitong mapag-alaman at maunawaan ang iba't ibang pamamaraan upang mahanapan ng mapayapang solusyon ang mga nagaganap na alitan sa pagitan ng mga angkan. Isa sa pinakamalaking hamong hinarap ng kanyang grupo ay ang pagsasaayos ng may 20 taong di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang angkan. Isa sa pinakamalaking achievement ng organization namin ay yung masettle yung 20 years conflict ng dalawang pamilya. So, parang, ito yung nagawa namin. Pero nung una, maraming nag-critic sa amin na mga bata pa kayo. Ano ang kaya ninyo? Marami nang nag-attempt na pagkasunduin ng malalaking pamilya na yan. Pero in the end, nakaya namin na mag-sign sila ng agreement.
Ano yung mga hamon na hinaharap ninyo bilang mga NGO worker sa pakikipag-ugnay sa komunidad o sa pagsisimula ng mga proyekto? Ano yung mga hamon ninyo? Maraming hamon dyan. Isa na dyan yung sa community mismo. Kikritics ka ng community. Sabihin nilang, nandyan na naman sila. Lalapit naman sila para makakuha. Gagamitin tayo para makakuha sila ng pera. Yun ang mga isang sample nun. Bakit ganun yung pag-iisip nila? Kasi parang trauma na rin sa kanila na yung mga naunang mga ginawa ng mga NGOs din dati, parang yun ang nakita nila. So, yung kami ngayon na totohanan yung paano kami magtrabaho, yun yung isa sa mga hamon. Paano nyo hinaharap yung hamon na to? Well, nakikipag-usap kami sa kanila at pinapaliwanag kung ano ba talaga ang layunin nito. At naiintindihan naman nila. Ang kailangan lang naman is yung pakikipag-usap. Yung makuha mo yung tiwala. Makuha mo yung tiwala nila. Bababa ka sa community. Dahil ang Mindanao, ang pagkakaalam ko, ay isa sa mga malaki yung potential niya na maging maunlad na lugar. Malaki yung marami siyang mga likas yaman na maaaring magbibigay ng malaking pagkaunlad sa Mindanao mismo. Ano yung mga problemang hinaharap ng mga taga Mindanao pagdating sa paghahanap ng kanilang ikabubuhay? Dahil sa giyera, hindi masyado pumapasok yung mga investors sa atin. Natatakot sila na baka bigla isang araw sunog na yung pwesto nila or building nila, ganon. Mahirap ang mabuhay sa gitna ng digmaan. Walang kasiguruhan para sa kinabukasan. Puno man ng likas yaman, maila pa rin ang kaunlaran para sa mga naninirahan. Isa sa mga paraan upang matulungan ang mga lokal na komunidad na makatayo sa sarili nilang mga paa ay ang pagpapautang upang masimulan ang mapagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Libre lahat yung capital dito. So isasauli mo lang siya within a period of time para naman doon sa iba na hindi pa maka-avail. Magbibigay ka ng pondo para sa negosyo. Halimbawa, sari-sari store, kung yun ang napili nilang negosyo. So, selected lang din yung mga klase ng negosyo. Hindi pinipili dito yung mga negosyo na matagalan bago siya maibalik yung pera. So, kailangan yung pangmadalian. Like yung mga poultry, sari-sari store, mga ganong klase, mga samples niya. Noong Oktubre ng nakarang taon, sinimulan ang pagpapatupad ng programa na inaasahang magbibigay daan sa mas maginhawang pamumuhay sa ilang komunidad sa Mindanao. Masalimuot at tila mahaba pa ang daan patungong kapayapaan. At kung si Mohalidin Suga ang tatanungin, bilang isang bangsamoro, nakita mo, nabuhay ka na, nung sinilang ka sa mundong ito, may gera na. Hanggang ngayon, binata ka na, may gera pa rin. Nakikita mo bang matatapos ang gera sa Mindanao? Sa tingin ko, hindi siya matatapos ng, kumbaga, isang iglap lang. So, kailangan natin ng mahabang panahon para mahil yung mga sugat sa Mindanao. So, hindi siya on the spot na pag nag-sign na ng agreement ang government at ang MILF and other rebel groups ay matatapos na ang gera. Dahil kahit sa mismo sa loob ng mga Bangsamoro communities ay meron pa rin mga hindi pagkakaunawaan. Gaano kalalim yung sugat at saan nanggaling yung sugat? Actually, matagal na to simula pa nung panahon ni Marcos kung saan marami siyang pinapatay ng mga Moro at dito nag-ugat yung rebellion ng mga Bangsamoro. Malalim yung sugat. Hindi. Pero para sa'yo, saan galing yung sugat? Saan nasaksihan mo? Sa injustices ng government towards the Bangsamoro people.
hindi relihiyon ang problema sa Mindanao, kundi yung mga injustices na nangyayari. At yan ang kwento ni Mohalidin Suga. Kwento ng kapwa ko Pilipino. Kwento ng isang Bangsamoro. Isa sa mga kwentong nabubuo sa bawat pag-ikot ng mundo. SBS. 6 billion stories. 6 billion stories and counting. See you later. Oh, ano pa inaantay nyo dyan? Dito na tayo sa SBS.